Rumaragas magpalak sa tila para sa ating pangaraw-araw na talata tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 32 sa versikulo 19 hanggang versikulo 21. Nang sila'y malapit na sa ngampo, nakita ni Moses ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya. Ibinalibag niya sa kanaan ng bundok ang mga tapyas na bato at ito'y nadurog. Kinuha niya ang guya at sinunog. Pagkatapos dinurog niya ito ng pinot saka ibinuhos sa tubig at ipinainom sa mga Israelita. Hinarap niya si Aaron. Ano ba ang nangyari sa iyo at pumayag kang gawin ang kasamaang ito? So, sa passage na to, ang mababasa natin dito kung bakit nagalit si Moses. So, oo, totoo, si Moses ay lingkod ng Diyos, pero nagagalit siya sa mga bagay na ikinagagalit ng Diyos. At syempre, kumbaga, si Moses bilang lingkod ng Diyos, bilang man of God, alam niya kung ano ang kinaiinisan ng Diyos, ang kinagagalit ng Diyos, at kung ano ang kinalulugdan ng Diyos. So, alam niya yun lahat. Kasi kung ano point of view ng Diyos, yun na rin ang nagiging point of view niya. At sa passage na to, makikita natin dito dalawang uri ng leadership. Yung leadership ni Moses at yung leadership ni Aaron. So, ito nabasa rin natin yung mahinang leadership ni Aaron. Kumbaga, na-pressure si Aaron na sundin yung mga tao, which is baliktad. So, kasi siya yung lingkod din siya ng Diyos, pero na-pressure siya ng mga tao na gawin ang kasalanan. So, mahinang leader si Aaron. Napapasunod siya ng mga tao. Sa halip na siya ang magpasunod. So, dito naman, mababasa rin natin yung malakas na uri ng leadership ni Moses. Si Moses, talagang siya ang nagpapasunod sa mga tao, not the other way around. So, yun nga, na ginawa ni Moses, ay dinurog niya yung guya o yung idols. So, yun, bilang lingkod ng Diyos, kailangan pag minsan, sirain natin yung root cause o yung dahilan mismo ng pagkakasala. Sa kasong ito, sa case na to, yung idolatry. So, yung idols ang dinurog. So, warning sa lahat ng mga lingkod ng Diyos. Pag minsan, talagang kailangan mong parusahan ang mga miyembro mong pasaway. Oo. Kasi after all, magiging responsibility rin natin sila sa harapan ng Diyos. As long as malilid sila sa repentance o sa pagtalikod sa kasalanan. So si Moses bilang lingkod ng Diyos, ginawa niya yun. Aware naman kasi siya sa responsibility niya. So tayo mga naglilingkod din kay Lord. So paminsan pag alam natin na mali, nakita natin mali, sasawayin talaga dapat natin. At nang sila ay maituwid. So, si Moses, sinaway niya, pinarusahan niya, at talagang ginawa niya kung anong kailangan niyang gawin nang malaman ng mga Israelites na nagkasala sila. So, tayo rin, dapat ganun din. Hindi katulad ni Aaron. Si Aaron na pressure. So, lesson learned sa mga lingkod ng Diyos, huwag ma-pressure sa mga membro, either cell member or church member. So, kapag sila nagkasala na, maging katulad ni Moses. After all, tulungan ka naman yan ni Lord kung paano sila sawayin, kung paano sila parusahan, at kung tatanggapin ba nila yung kaparusahan nila, depende na yun sa kanila. Pag ginawa natin yung part natin, si Lord na bahala sa atin. Okay?